Marami na akong napuntahang bahay ampunan para sa mga bata. Subalit, naiiba ang aking pupuntahan sa araw na ito. Isang lugar na kumakalinga rin sa mga inabandona, ngunit hindi na mga wala pang sapat na pag-iisip. Kanlungan ng mga nasa dapit hapon na ng kanilang buhay, na nilimot na ng mga taong minsan na nilang pinaglaanan ng pag-aaruga. Naging tanyag ang Amerika at iba pang bansa sa Europa sa pagtangkilik ng mga bahay ampunan para sa matatanda o home for the aged. Dahil mahina na at sakitin pa, itinuturing ng pabigat sa lipunan ang mga taong nasa ganitong edad. Dito sa Pilipinas, mayroong mahigit na 200 bahay ampunan ang nangangalaga sa mga matatandang inabandona at nag-iisa na sa buhay. Isa itong nakapagtatakang realidad, lalo na sa isang bansang kilala ang matibay na samahan ng bawat pamilya. Subalit, pilit ko mang ipikit ang aking mga mata sa senaryong ito. Ang katotohanan sa mga ganitong institusyon na lamang nakatatagpo ng sapat na pag-aaruga ang mga nakatatanda. Narito tayo ngayon sa Kanlungan ni Maria Incorporated dito sa Antipolo City. Kung inyong titingnan, para lamang itong isang tipikal na bahay ng isang maliit na pamilya. Ngunit sa pagpasok natin dito, isang pagbabago ng impresyon ang ating masasaksihan. Ang Kanlungan ni Maria ay isang bahay ampunan na itinatag ng nagdaang obispo na si Crisostomo Yalong noong 2002. Layunin ng institusyon na maging isang tahanan na makapagbibigay ng sapat na pag-aaruga at pagmamahal sa mga matatandang iniwan na ng kanilang mga kaanak. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan na ito ni Father Uldarico Joquino. Umabot na sa 54 na matatanda ang inalagaan dito sa Kanlungan ni Maria. Sa kasalukuyan, 17 ng matatanda ang naninirahan sa institusyon. Isang tipikal na bahay ang loob ng Kanlungan ni Maria. Pagpasok mo, una mong makikita ang garahe na ginawa na nilang dining area. Meron ding sala para sa paglilibang at pagdarasal ng mga matatanda. Ang kusina at ang 2 kwarto sa baba. Ang isa namang kwarto sa itaas ay para sa mga staff at caregivers ng institusyon. Batid kong tila di sapat ang laki ng inuupahan nilang bahay. Ang mga daanan sa loob mas pinaliit upang mapagkasya ang mga kamang ilang pulgada lamang ang layo sa isa't isa. Idagdag mo pa dyan ang dami ng gamit ng mga matatandang pilit na pinagkakasya sa loob ng bahay. Karaniwan na sa mga institusyong tulad nito ang mga social worker tulad ni Miss Rachel Mariano. Pinaka-role ko as a social worker is, first of all, ako yung nagsiscreen ng mga residents na pumapasok dito. And then yung sa case management nila. So, I make sure na kung ano yung pangangailangan ng matanda is nare-relay ko dun sa mga iba pang staff dito sa home. Yung isa sa role ko din is ako yung nagtatry na ma-reconcile sila dun sa families nila. Usual routine, first, pagkagising nila sa umaga, andyan yung kukunan sila ng vital signs, tapos magbe-breakfast, maliligo, then may time sila to interact, especially with the students, pag may mga program, then they have another lunch. Then after nung lunch nila, they have siesta, merienda, and then socialization activities. Sa gabi, they have time for prayers or yung rosary nila. Kasama na dun yung Angelus. And then 6 o'clock nila is for for dinner. Sa aking pagmamasid sa mga matatanda, naisip kong higit na pagkalinga ang kanilang kailangan sa mga panahong ito. Tunay nga na ang buhay ng tao'y mahiwaga, na kung dati ay sila ang nag-aalaga, sila naman ngayon ang inaalagaan. Yun nga lang, hindi ng mga taong malapit sa kanilang puso, kundi ng mga taong higit na nakauunawa ng kanilang sitwasyon sa kabila ng katotohanang hindi sila magkaano-ano. Siya si Kuya Leo, isa sa mga caregivers sa Kanlungan ni Maria. Sa araw na ito, naisip kong maging gaya niya.
Madalas, ang gawain ng isang katulad ni Kuya Leo ay ang pumasok ng maaga upang pakainin at paliguan ang mga matatanda. Sila rin ang nagpapanatili ng kaayusan ng kanlungan ni Maria. Sa kaunting oras na pakikipagkwentuhan ko sa kanya, nagkaroon ako ng ideya kung ano nga ba ang buhay ng isang caregiver na tulad niya. Ang pakiramdam ko, para ko lang silang kamag-anak. Masaya sa akin pag may natatagpuan na ng kamag-anak yung mga matatanda na narito. Araw-araw napakasaya ko dito. Kada uuwi ako parang may fulfillment ako ng nararamdaman. Naging maayos at mainit ang pagtanggap nila sa amin. Ngunit hindi naging madali ang lahat ng eksena. Dahil sa di inaasahang pagkakataon, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin para kay Nanay Esther. Puro kay Bobo. Pa, isa pa to. Mag-ingat kayo sa akin at ang ating pag-uusapan ay batas. Labis ang pagkagalit niya sa amin nang kami ay kanyang makitang lumilibot at labas-masok sa bahay. Dahil dito, isang katotohanan ang aking napatunayan, isang realidad ng buhay na sa paglipas ng panahon ay pilit na mayroong mababago sa atin. Kung sa palagay nila wala silang na-accomplish, they have never succeeded in life, yung matatanda nagiging bugnutin, no? They become temperamental, moody. No, bukod sa nagde-decline yung physical nila, yung iba nagkakaroon ng psychological disorder like senile dementia, no, Parkinson's disease, Alzheimer's disease. At isa ito sa mga trabaho ni Kuya Leo, ang bigyan ng mas mahabang pasensya at pangunawa ang mga residente dito sa kanlungan ni Maria. Ang institusyong katulad ng kanlungan ni Maria ay isang tahanang sumasalamin sa iba't ibang mukha ng mga taong nasa dapit hapunan ng kanilang buhay. Naiiba naman ang kwento ni Tatay Choy. Sa aming pag-uusap, kapansin-pansin na sa bawat pananalita niya ay palaging kakabit ang mga pananalita patungkol sa Diyos. It's much better to follow the Lord than to follow my will. Kaakibat ng kanyang paglilingkod sa Diyos ay kasabay rin ng kanyang pagtulong sa kapwa at pamilya hanggang sa umabot sa puntong wala nang natira para sa kanyang sarili. I have helped too much already. I have no works. Until after all my deposits in the banks have been withdrawn, and I have not. So the Lord brought me here. Sa kabila ng kabutihan ni Tatay Choy, ay hindi ito nasuklian ng kanyang mga kamag-anak na ngayon ay pawang mga matagumpay na sa kanilang buhay. I have been in this year in the Philippines, but nobody of them called me that they saw me somewhere in the internet or even in the telephone services. No one called me. Ganun pa man, hindi ko siya kinakitaan ng anumang pagsisisi. Lubos pa rin ang kanyang pasasalamat sa poong may kapal. Thank the Lord for giving wisdom. I thank the Lord for all of the opportunities He has given me to preach the word, to teach the word. Sa halos isang araw kong pakikinig sa mga kwento ng buhay ng mga matatanda dito sa kanlungan ni Maria, napag-alaman ko rin na may mga pagkakataong na ibabalik pa rin pala ang ilan sa kanila sa mga pamilya nito. Gaya na lamang ng nangyari kay Nanay Belen, taong 2005 nang siya ay kupkupin ng institusyon. 5 taon ang nakaraan mula nang mawala si Nanay Belen. Ate ko araw-araw din naghahanap dyan sa mga ila-ilalim ng tulay. Tapos kami, ako, minsan nga, yung kapatid ko din, minsan makikita mo, umiiyak na lang kasi lalo pag yung malamig, di ba? Siyempre, maalala mo na yung kung ano na ba siya. Kung okay ba yung pagtulog niya, yung pagkain niya. Napatunayan ko kung gaano pinahahalagahan at minamahal nila Ate Salve at Ate Landa ang kanilang ina. At tulad nga ng kanilang pinaniniwalaan at dinarasal,
ay nagkaroon na ng linaw ang paghahanap kay Nanay Belen. Tapos nung pagdating ko doon, pagsilip ko agad ng ganyan sa pinto, nakita ko agad siya nakaupo siyang paharap sa akin eh. Tapos sabi ko, eto si Amay nga. Iniyakap ko talaga siya. Kaya lang, yun lang nakakaano doon, hindi ako niya kilala. Malaki na nga ang pinagkaiba ng panahon ngayon kumpara noon. Ngunit sapat na ba itong dahilan upang bigyang katwiran ng nakalulungkot na sitwasyon sa kasalukuyan na tila nawawala na ang mahigpit na pagkakabuklod-buklod ng mga magkakapamilya dito sa bansa? Mayroon pa nga bang pag-asa na bigyang hadlang ang patuloy na pagkawala ng pagpapahalaga sa mga nakatatanda? Marami ng programa sa gobyerno ang sinasagawa. So, ang number 1 program nila dyan ay Moral Recovery Program. Sa Moral Recovery Program, let's go back to our roots. Let's go back to the past. Revive the traditional Filipino culture, indigenous. Sa 2 araw na pakikibahagi ko sa mundo ng mga taong sinasabing nilipasan na ng panahon, maraming bagay ang aking natutunan. Isang pagkakataong di ko kailanman malilimutan. Nagbukas sa aking puso at isipan na higit nilang kailangan ng ating pangunawa at pag-aaruga. Isang pagpapaalala ang nais naming iwanan sa inyo. I advise everybody, even before, in everything you do, put God first. Sana yung mga kabataan, makita nila yung contribution ng mga matatanda dun sa society natin. At the same time, sana makita nila na kung hindi natin aayusin or hindi tayo gagawa ng mabuti ngayon, baka sa susunod tayo rin yung mag-end up dito sa ganitong institution. Sa mga kabataan na naabandon na yung mga magulang, maawa kayo sa magulang yun, hindi nyo lang alam kung gaano kahirap ang matanda at gaano kahirap ang pinagdaanan nila para mapalaki kayo ng ganyan. Sana yung mga anak dyan na yung pag nakikita nilang wala ng silbi magulang nila, pinababayaan nila, mahalin natin yung mga magulang natin. Sana ang mga kabataan ngayon, mahalin, maigang kanilang mga magulang, huwag pabayaan. Pagbago na kayo. Mararamdaman ninyo yan pag wala na ang magulang nyo. Ang mensahe ko lang sa mga matatanda, magmahalan sila, huwag silang magkakaroon ng inggitan sa isa't isa. Mahalin nila bawat isa dahil wala naman tutulong sa kanila kundi sila din. Saka yung mga nag-aalaga sa kanila, sana mahalin din nila at pasalamatan din nila dahil wala naman ibang din tutulong sa kanila kundi yung mga katulad din namin na kakalinga sa kanila na may mga gantong bukas na puso para maunawaan at maintindihan sila. Sa piling mo'y walang kamatayan, puso ko'y nangisay sa birheng dalanginan na ang pag-ibig ko'y ikaw.